Magandang araw mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Handa na ba kayong makinig at matuto ngayong araw? Ayan, mabuti naman. Bago tayo magsimula, atin munang hingin ang gabay ng Panginoon para sa ating klase ngayong umaga. Manatiling tahimik at seryoso habang pinapanood natin ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga bata. Naway gabayan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong araw. Magandang araw muli mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Kumusta kayo ngayon? Mabuti naman at sana hinihiling ko na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ako ay natutuwa at mukhang sa tingin ko ay handa nang matuto ang lahat. Kaya naman, simulan na natin ang ating masayang pagkatuto. Pero bago pala ang lahat, para sa inyong attendance ngayong araw, ang inyong mga sagot sa pagtataya na ibibigay namin mamaya ang magsisilbing attendance ninyo para sa araw na ito. Kaya siguraduhin sagutan ninyo ito at ipasa bago ang itinakdang oras. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng panibagong aralin sa ating klase ngayon. Ating mas palalawakin ang inyong mga kaalaman tungkol sa komunidad at kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng talakayan para sa ating layunin, kayo ay inaasahang nakatutukoy sa mga paraan ng pagpapahalaga sa kasaysayan at mga pagbabagong nangyayari sa sariling komunidad, nakapagpapahalaga sa mga lokal na kasaysayan at pagbabagong naganap sa sariling komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang saloobin at opinyon. Na isasagawa ang mga paraang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kasaysayan at pagbabago sa komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng malikhaing travel brochure na naglalaman ng mga mahahalagang pangyayari noon at pagbabago sa komunidad na kinadidilangan. Kaya naman, handa na ba ang lahat na makinig at matuto? Magaling! Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, meron pala kaming hinandang mga paalala upang mas maging mabuti ang daloy ng ating talakayan ngayong araw. Para sa unang paalala, makinig ng mabuti kapag may nagsasalita o nagsasalita ang guro. Ibig sabihin, kailangan ninyong i-mute ang inyong mikropono kung hindi pa kayo tinatawag. Kung gusto niyo namang sumagot, ay magtaas lamang ng virtual hand. Pangatlo, umupo ng maayos kung maaari at panatilihing nakabukas ang inyong camera para makita kayo ng guro habang tayo ay nagpapatuloy sa ating talakayan. At ang panghuli, huwag isalin sa Ingles ang mga salita. Ito ay dahil ang ating asignatura ay makabansa, kaya tayo ay inaasahang gumamit ng wikang Pilipino sa ating pagtatalakay. Kaya naman, kailangang makinig kayong lahat ng mabuti upang mas maunawaan ninyo ang aralin sa Filipino. Ayan, naiintindihan ba ng lahat ang ating mga paalala? Magaling, mabuti naman. Ngayon, bago tayo tumalon sa ating panibagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-usapan noong nakaraan sa ating klase. At ito ay sa pamamagitan ng isang masayang aktibidad, isang masayang laro. At ito ay pinamagatang saang lugar ito? Huhulaan ninyo kung aling lugar ang tinutukoy ng pakayag. Narito ang ilan sa mga panuto ng ating aktibidad.
Magpapakita ako ng iba't ibang clue o pahayag tungkol sa tatlong lalawigan. Ang mga lalawigang ito ang siyang napag-usapan natin, di ba, nung nakaraan. Ito ay ang lalawigan ng Isabela, lalawigan ng Iloilo, at ang lalawigan ng Misamis Oriental. Ibig sabihin, ang tatlong lalawigang ito ang inyong magsisilbing pagpipilian. Magtaas lamang ng kamay kung gusto ninyong sumagot o maaari niyo itong i-type sa ating chat box. Muli, kailangan ninyong tukuyin kung ang pahayag ay tumutukoy sa lalawigan ng Isabela, ito ba ay tumutukoy sa lalawigan ng Iloilo, o ito ay tumutukoy sa lalawigan ng Misamis Oriental. Meron kayong pagpipili ang iba't ibang kulay ng clue card na nasa next slide. Ayan. Sino ang unang gustong pumili ng clue card? Sige, at ang iyong napiling clue card ay kulay orange. Sige, tingnan natin kung anong pahayag ang laman ng clue card na kulay orange. Ayan, sabi dito, nagmula ang pangalan ng lalawigan ito sa pangalan ng isang reyna. Aling lalawigan kaya ito? At ang iyong sagot ay Isabela. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ang pahayag ay tumutukoy sa lalawigan ng Isabela. Sunod naman, pili ulit tayo ng kulay ng clue card. Ang inyong napili ay kulay pula. Tingnan natin kung ano ang laman ng pulang clue card. Ang pangalan ng lalawigang ito ay sinasabing mula sa salitang misa. Alin kaya ito sa tatlong lalawigang pagpipilian? Ang iyong sagot ay Misamis Oriental. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Mahusay! Tama ang iyong sagot. Ang pahayag ay tumutukoy sa Misamis Oriental. Sige, sunod naman. Ang iyong napiling clue card ay kulay green. Sige, tingnan natin kung ano ang laman ng clue card na color green. Ang lalawigang ito ay matatagpuan sa Visayas. Aling lalawigan kaya ito sa tatlong pagpipilian? Ang iyong sagot ay Iloilo. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Tama! Magaling! Ang sagot ay Iloilo. Sunod naman, pili ulit tayo ng clue card. Ang iyong napili ay kulay purple. Sige, tingnan natin kung anong pahayag ang laman ng purple na clue card. Sabi dito, ang lalawigang ito ay kabilang sa rehiyon 6. Aling lalawigan kaya ito? Ang iyong sagot ay Iloilo. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong hula. Magaling! Ang sagot ay Iloilo. Napakahusay talaga ng aking mga mag-aaral. Sunod naman, dumako tayo sa susunod. Ang iyong napiling clue card ay kulay yellow. Sige, tingnan natin ang laman ng yellow na clue card. Ayon sa pahayag, nagmula ang pangalan ng lalawigang ito sa isang bahagi ng katawan ng tao. Aling lalawigan kaya ito? Ang iyong hula o sagot ay Iloilo. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Mahusay! Ang sagot ay Iloilo. Ito ay ang lalawigang ito
ay sinasabing nagmula sa pangalan ng parte ng katawan ng tao na ano nga ulit na parte ng katawan niyon? Magaling, ilong. Ito ay galing sa salitang irong, magaling. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawa, bago ang panghuling clue na ating sasagutan. Ayan, at ang iyong napiling clue card ay kulay pink. Bago pala, tatlo pa pala ang pagpipilian. Unahin muna natin ang kulay. Ano ulit? Kulay blue. Sige, tingnan natin ang kulay blue. Ayon dito, ang pangunahing produkto sa lalawigan ito ay mais at tabako noon at palay na ngayon. Anong lalawigan kaya ito? Ang iyong sagot ay Isabela. Sige, tingnan natin kung tama. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ito ay tumutukoy sa lalawigan ng Isabela. Sunod naman, ayan, dito ay sasagutan natin ang nasa kulay pink na clue card. Sige, tingnan natin ang nasa kulay pink. Anong pahayag kaya ito? Ayan, sabi dito, ang pangunahing lungsod o kabisera ng lalawigang ito ay ang Cagayan de Oro. Aling lalawigan kaya ito? Ang iyong sagot ay Misamis Oriental. Tingnan natin kung tama. Tama ang iyong sagot. Napakahusay talaga. Ito ay tumutukoy sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ngayon naman ay dumako tayo sa panghuli. Ayan, isa na lang ang ating naiiwang clue card. Ito ay ang kulay green o black. Ayon dito, nasa hilagang silangan ng Luzon ang lokasyon ng lalawigang ito. Alin kaya? Isabela, Iloilo o Misamis Oriental? Isabela? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tama ulit ang inyong sagot. Magaling. At so nagtatapos ang ating pagbabalik-aral. Talaga namang ang huhusay ng ating mga mag-aaral at nakita ko talaga na talagang naaalala ninyo ang ating mga nakaraang aralin. Dahil dito, sa tingin ko ay handa na tayong mas palawakin pa ang ating kaalaman sa ating komunidad. Para naman sa ating susunod na gawain, tayo ay manunood ng isang maikling video. At inaasahan ko ang lahat na makikinig ng mabuti at titingnan ang video sapagkat pagkatapos ninyong manood ay mayroon akong ilang mga katanungan. Sige, handa na ba ang lahat? Magaling, sa tingin ko ay handa na. Ito ay pinamagatang, ang ating susunod na gawain ay pinamagatang balik tanaw. Sige, makinig na tayo.
Ayan, maraming salamat mga mag-aaral. Sana ay nakinig kayo ng mabuti at may naunawaan sa video na ating pinanood. Ito pala ay pinamagatang ang komunidad noon at ngayon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating pinanood na video ng sabay-sabay. Handa na ba ang lahat? Sige, simulan na natin para sa ating unang katanungan. Next slide, please. Ayan. Ano-ano ba ang inyong mga nakita sa video? Sino ang makapagbabahagi? Sige, pakinggan natin. Magaling! Sa video na ating pinanood, mayroon tayong nakitang mga lumang bahay, mga makasaysayang lugar, pati na rin ang pagbabago sa mga kalsada, may mga pagbabago sa gusali at maging sa pamumuhay ng mga tao noon at ngayon. Ibig sabihin nito mga mag-aaral, habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang ating komunidad. Pero kahit nagbabago ang ating komunidad, lagi nating tatandaan na mahalaga pa rin na pahalagahan ang ating kasaysayan at ang ating kultura. Ngayon naman, para sa ating pangalawang tanong, bilang mag-aaral, ano ang maaari ninyong gawin para kayo ay makatulong sa pagpapaunlad ng ating komunidad? Sige, ano-ano kaya ang mga simpleng paraan na inyong magagawa bilang kayo ay mga estudyante pa lamang? Di ba tayo ay naniniwala na ang pagtulong ay hindi nakabase sa gaano man ito kalaki. Kahit sa simpleng paraan, kung ito ay makakatulong, maaari natin itong gawin. Unang sagot ay, magaling panatilihin ang kalinisan sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng basura kahit saan. Magaling, maraming salamat. Ano pa? Sumali sa mga aktibidad ng komunidad. Anong halimbawa ng aktibidad sa ating komunidad? Magaling, paglilinis sa paligid o pagdiriwang ng pista, pakikisali. Sige, magaling. Tama ang iyong sagot. Ano pa? Maaari rin ang paggalang sa ating kasaysayan at kultura. Sa anong paraan natin kaya ito magagawa? Magaling. Kailangan nating respetuhin ang ating mga makasaysayang lugar. Napakahusay ng inyong mga sagot. Ibig sabihin, naintindihan na nga ninyo kung paano nagbabago ang ating komunidad at kung paano tayo o kayo makakatulong dito kahit na bilang mga mag-aaral pa lamang. Ngayon, mas palalawakin pa natin ang ating kaalaman. Sabay-sabay nating alamin kung paano natin mas mapapahalagahan ang ating komunidad at ang mga pagbabagong nagaganap dito. Handa na ba ang lahat para sa ating susunod na masayang aktibidad? Magaling! Handa na ang lahat. Kaya naman, ang ating susunod na gawain ay pinamagatang pop o reflect. Tingnan natin kung tungkol saan kaya ang gawain ito. Sige, para sa panuto, ayan. May mga balon na ipapakita ang guro. Bawat balon ay may lamang larawan na nagpapakita ng mabuti o maling gawain. Ang inyong gagawin ay, kayo ay pipili ng isang balon at obserbahan ang larawang laman nito. Tutukuyin ninyo kung ang larawan ay nagpapakita ba ng pagtulong sa pagpapahalaga o ito ay hindi nakakatulong sa pagpapahalaga sa kasaysayan at pagbabago sa ating komunidad. Pagkatapos ninyong obserbahan at matukoy kung ito ay nakakatulong o hindi nakakatulong, atin ito o inyo itong ihahanay sa panatilihin kung ito ay nakakatulong at sa hanay naman na baguhin kung ito ay hindi nakakatulong o nakakasira. Isa pa, tandaan ninyo, ang bawat tamang sagot ay may katumbas na 5 puntos. Handa na ba ang lahat? Sige, simulan na natin para sa unang
pipili ng balloon. Ayan, anong kulay ba ang gusto ninyong tingnan natin? Kulay pink. Sige, tingnan natin ang larawan na laman ng kulay pink. Ayan, ang larawan ay nagpapakita ng ano ba ang nasa larawan? Magaling. Nagsasayaw sila, no? Sila ay nagdadaos ng Sinulog Festival. At ito ay nangyayari dito mismo sa ating lugar, dito sa Cebu. Sabi dito, pakikilahok sa pista. Sige, ito ba ay nakakatulong sa pagpapahalaga sa mga pagbabago sa ating komunidad? Sige, sa tingin ninyo, papanatilihin ba natin ito o babaguhin? Papanatilihin? Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Magaling! Pakikilahok sa pista, ito ay ilalagay natin sa panatilihin. Sige, lumako naman tayo sa pangalawa. Anong kulay ba ng balloon ang gusto ninyong i-pop natin? Kulay pula o kulay red. Sige, tingnan natin ang larawan na nasa kulay pulang balloon. Ayan, ano ba ang nasa larawan? Ano yung nakikita ninyo? Ito ay ang Magellan's Cross. Magaling. Sabi dito, isa sa mga paraan ay ang pagdalaw sa makasaysayang lugar. Sige, pagmasdan ninyo, ito ba ay nakakatulong at ating papanatilihin o hindi nakakatulong at ating babaguhin? Ito ay ating papanatilihin. Tingnan natin kung tama. Magaling! Ang pagdalaw sa makasaysayang lugar ay nakatutulong sa pagpapahalaga sa mga pagbabago sa ating komunidad. Sunod naman, anong kulay ang inyong gustong piliin? Kulay yellow. Sige, tingnan natin ang laman ng kulay yellow. Anong larawan kaya ito? Ang larawan ay nagpapakita ng mga nagkalat na basura. Pagtapon ng basura kahit saan. Sa tingin ninyo, nakakatulong ba ito sa pagpapahalaga? Papanatilihin din ba natin ang nasa larawan o babaguhin? Babaguhin. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Magaling! Ang pagtapon ng basura kahit saan ay kailangan nating baguhin dahil tama, hindi ito nakakatulong sa pagpapahalaga. Bagkus ito ay nakakasira. Sige, tingnan natin ang susunod. Meron na lamang tayong dalawang balloon. Sige, gusto ninyong tingnan natin ang kulay purple. Sige, tingnan natin kung ano ang larawan na nasa kulay purple. Anong nakikita ninyo sa larawan? Nagtutulungang maglinis o nagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Ano kaya sa tingin ninyo? Nakakatulong ba ito o nakasisira? Nakakatulong at papanatilihin. Sige, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Magaling! Ay, pasensya na. Sa tingin ko ay na mali ng pagkalagay. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad ay dito dapat nakahanay sa papanatilihin. Sige, yan ay nakahanay sa papanatilihin. Hindi natin yan babaguhin. Sige, sunod naman. At ang natitirang kulay ng balloon ay kulay blue. Sige, tingnan natin kung ano ang nasa kulay blue na balloon.
Sabi dito, pagsusulat ng vandalismo kahit saan. Sige, sa tingin ninyo, nakakatulong ba ito o hindi? Nakakasira? Ito ay nakakasira, kaya ihahanay natin ito sa saan? Papanatilihin o babaguhin? Babaguhin. Sige, tingnan natin. Ayan, magaling. Ito na pala ang eksaktong pagkakahanay. Babaguhin ang pagsusulat ng vandalismo kahit saan. Muli, ang ating mga papanatilihin ay pakikilahok sa pista, pagdalaw sa makasaysayang lugar, pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapahalaga sa mga pagbabago sa ating komunidad. Samantala, ang mga nasa kabilang hanay naman ang siyang ating babaguhin dahil ito ay nakasisira, ano? Una ay ang pagtapon ng basura kahit saan at ang pagsusulat ng vandalismo kahit saan. Magaling mga mag-aaral, nakita na natin ang iba't ibang larawan na nagpapakita ng mabuti at hindi mabuting gawain sa ating komunidad. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga ito ng mas malalim. Sige, para sa aking unang katanungan, ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Sige. Ano kaya ang nasa larawan kanina? Magaling! May mga larawang nagpapakita ng magagandang gawain, ano? Tulad ng pagpapanatili ng kalinisan, pakikilahok sa pista, at pagdalaw sa makasaysayang lugar. Ngunit, mayroon ding mga larawan ano, na nakita ninyo kanina na nagpapakita ng maling gawain tulad ng pagtapon ng basura kahit saan at ang pagsusulat ng vandalismo. Tama kayo mga mag-aaral, ang mga larawang may mabuting gawain ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kagandahan ng ating komunidad. Ngunit, sa kabilang banda naman ay may mga maling gawain tulad ng pagtatapon ng basura kahit saan na nakasisira hindi lamang sa ating kapaligiran kundi pati na rin sa ating kasaysayan at imahe mismo ng ating lugar. Kaya bilang mga bata, bilang kabataan, mahalaga na piliin natin ang mga mabubuting gawain na sa tingin natin ay makatutulong sa ating komunidad. Para naman sa pangalawa at panghuling tanong, paano mo, next slide please teacher, ayan, maraming salamat, paano mo may papakita ang iyong pagpapahalaga sa kasaysayan ng isang lugar? Sige, sa anong paraan kaya? Magaling sa pamamagitan ng pagbisita at pagrespeto sa makasaysayang lugar. Ano pa? Magaling. Hindi paggawa ng anumang makasisira. Ayan. Talagang nakita ko na may naintindihan kayo at naging mas malinaw sa inyo kung gaano kahalaga ang ating mga ginagawa kahit mga simpleng bagay sa araw-araw sa pagpapanatili ng kasaysayan at kaayusan ng ating komunidad. Lagi ninyong tatandaan na bawat isa sa atin ay may mahalagang papel upang mapanatili ang kagandahan at kahalagahan ng ating paligid. Ngayon naman, base sa ating mga ginawang aktibidad, meron na bang ideya kung ano ang paksang pag-uusapan natin ngayong araw? Sige, tingnan natin. At ngayon naman ay ipapasa ko na kayo kay Binibining Jo para simulan ng ating pagtalakay sa ating panibagong aralin. Binibining Jo? Maraming salamat, Binibining Audrey. Muli, magandang umaga mga bata. Kanina ay nagkaroon kayo ng masayang aktibidad kasama si Teacher Audrey. Ngayon ay gusto kong tanungin kayo. Base sa inyong naunang aktibidad, ay meron na ba kayong nabuong ideya kung ano ang paksang pag-uusapan natin? Meron ba? Wala pa? Okay, sige. Ayos lang yan. Kaya nga nandito tayo para matuto. At ang ating paksa ngayon ay pinamagatan natin mga
Ayan, mga pangangalaga sa kasaysayan at pagbabago sa komunidad. Ano kaya ito? Okay, sige. Ang ating komunidad, mga bata, ay nagtataglay ng mga mahahalagang kwento at pangyayari na humubog sa mga makasaysayang lugar sa ating paligid. Kaya naman sa araling ito ay pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating lugar at matutunan natin ang tungkol sa mga mahalagang tao at lokal na bayani na sa mga makasaysayang lugar at sa pagkakilanlan sa ating komunidad. Ngayon naman ay gusto kong malaman o meron akong tanong. Alam mo ba ang kwento ng inyong lugar? Sige nga, sinong gustong magbahagi? Sige. Magaling! Napakaganda ng inyong kwento. Ang pagkakaroon ng sinabi mo na lumang simbahan sa iyong lugar ay nagpapakita ito ng mayaman na kasaysayan at kultura na dapat nating ipagmalaki at alamin. Kapag alam natin ang ganitong mga detalye na tungkol sa ating barangay, mas lumalalim ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa komunidad. Gayon naman sa aking ikalawang tanong, may alam ba kayong makasaysayang tao o lokal na bayani mula sa inyong lugar na dapat nating pahalagahan? Sige nga, sinong gustong magbahagi? Sige. Magaling, napakaganda ng halimbawa. Ang pagbanggit mo kay Lapu-Lapu ay nagpapakita ng batid mo ang kahalagahan ng ating lokal na bayani, 'no? Hindi lamang siya bahagi ng kasaysayan sa Cebu, kundi sa buong bansa. Isang paalala na may tapang at dangal tayong mga Pilipino noon pa man. Kaya salamat sa pagbabahagi. Ngayon naman para sa ikatlong tanong. Ano kaya ang aking ikatlong tanong? Para sa ikatlong tanong ay, alam mo ba ang pangalan ng iyong lugar o barangay? Uulitin ko, alam mo ba ang pangalan ng iyong lugar o barangay? Sige nga, sinong gustong magbahagi? Sige. Magaling, napagandang sagot. Kapag alam natin ang pangalan at kwento ng ating barangay, mas lumalalim ang ating pagkakilanlan bilang bahagi ng komunidad. At mahalaga ito para malaman natin kung saan tayo nagmula at kung paano tayo makakatulong sa pangangalaga nito. Magaling mga bata, ang gaganda ng inyong mga ibinabahagi. Ngayon naman ay mas palalalimin pa natin, 'no, ang ating kaalaman tungkol sa mga paraan kung paano natin maipakita ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kasaysayan ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Sige nga, kung handa na ay pakipindot ang heart reaction. Okay, handang-handa na. Okay, so tandaan muna mga bata na katulad lang sa tao, mahalaga rin ang pagkilala sa pinagmulan natin at sa kasaysayan at mga pagbabagong pinagdaanan ng isang lugar. Ang bawat komunidad ay may sariling kuwento, mga mahalagang tao, makasaysayang lugar at pangyayari na nagbigay kulay at pagkakilanlan dito. Kaya bilang mga mamamayan at mahalagang kilalanin, pahahalagahan at pangalagaan natin ang ating kasaysayan. Kaya sa pamamagitan nito ay mas maunawaan natin ang ating pinagmulan. Kaya nito ng pag-aralan natin ang lokal sa kasaysayan. Magaling mga bata. Ngayon naman mga bata ay ating tuklasan or ating tuklasin ang mga lugar sa
Pilipinas na nagpalit ng pangalan sa paglipas ng panahon. Kaya ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang basta pagbabago ng pangalan, kundi ito ay may kasaysayan, may kahulugan at may epekto sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang komunidad. Tama. Kaya simulan na natin sa Luzon. Kaya ito ang mga lugar sa Luzon na nagpalit ng pangalan. Sige. Habang Let's watch. ngayon mga bata, may papakita akong maikling video tungkol sa isang lugar sa Luzon na nagpalit ng pangalan. At habang pinapanood ninyo ito ay obserbahan ninyong mabuti ang mga tanawin na makikita ninyo sa video. Kaya ihanda na ninyo ang inyong sarili. Sige, i-play na natin ang video. Let's wander El Nido, Palawan. Known for its extraordinary natural splendor, coral reefs, and aquamarine waters. It is regularly ranked as one of the most beautiful beaches in the world. The kind of place where you'd want to live on the water. And you actually can. There's no paradise quite like El Nido in the whole world. Find another Philippine paradise. Ayan, tapos na ang video. Ngayon mga bata, meron akong tanong. Batay sa mga nakita ninyo sa video, may ideya ba kayo kung anong lugar ito? Sige nga, sinong gusto magbahagi? Pwede din ninyo i-type sa chat box ang inyong mga sagot. Tama, magaling. Ang lugar na nakita natin sa video ay walang iba kundi ang El Nido sa Palawan. Ngayon naman, meron akong karagdagang tanong. Sino naman sa inyo ang nakapunta na sa El Nido? Sige nga, itaas nga ang kamay kung nakapunta na kayo sa El Nido, Palawan. Wow! Alam kong meron talaga sa inyo dito na nakarating na sa El Nido at sigurado akong napakaganda na inyong karanasan ninyo doon. Dahil ang El Nido ay talaga namang kilala sa mga mapuputing buhangin, malinaw na dagat at kakaibang tanawin ng kalikasan. At alam niyo ba mga bata na iyan din ang aking dream destination ni Guro. Yes, gusto ko rin talagang maranasan ang mag-swimming sa malinaw na tubig gaya lang ng sa El Nido, Palawan. Kaya kung mga bata na hindi pa tayo nakapunta doon ay kaya kung nakapalad ang mga nakarating na roon at sa mga hindi pa ay huwag kayong mag-alala dahil baka balang araw ay makapunta rin tayo dyan kasama ang ating mga pamilya. Okay, sige nga. Ano kaya ito? Lugar? Ulitin natin. Ito ay ang Bakit El Nido? Bakit pa ito tinawag na bakit? Ito ay ang El Nido ay dating tinatawag na bakit noong 1954 at pinalitan ito ng El Nido na nangangahulugang pugad sa Kastila dahil sa mga pugad ng balinsayaw na matatagpuan sa mga kuweba. So sa El Nido pala mga bata ay marami palang mga kuweba. At pinalitan ito upang kilalanin ang likas na ganda ng lugar at pasiglahin ang turismo sa lugar. Okay, yan pala no ang story ng El Nido. Ngayon naman, ating tuklasin ang ikalawang lugar sa Luzon na nagpalit ng pangalan. Kaya maipapakita pa rin akong maikling video at obserbahan ninyo ng mabuti at tingnan natin kung may maaninag ba kayong palatandaan kung anong lugar ito. Sige nga, tingnan natin ang video.
Okay, ayan, tapos na ang video. So, sa tingin ninyo, anong klaseng lugar ang ipinapakita sa video? Isa ba itong lungsod, bayan, o probinsya? Ano kaya? Sige nga, sinong gustong magbahagi? Sige. Tama, magaling. Ang iyong obserbasyon, napansin mo talaga ang kapaligiran sa video, ang mga bukirin at simpleng kabahayan at ang katahimik ng paligid. At iyan ang palatandaan na ang lugar ay isang bayan at hindi lungsod. Nakakatuwang makita na gumagamit kayo ng mga detalye mula sa video para supportahan ang inyong mga sagot. Magaling! Para naman sa aking ikalawang tanong, mga bata, may ideya ba kayo kung anong lugar ito? Okay, so nakikita na natin 'no, ito ay sige, magaling, ito ay sa Estela Cordon. Ang lugar na nakita natin sa video ay ang Cordon na matatagpuan sa lawirawigan ng ano, ng Magali, Isabela. Alam niyo ba na dati itong tinatawag na Estela? Bakit kaya? Dahil noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, noong Enero 1946 ay pinalitan ito ng Codon bilang pagkakilala sa isang sundalong Espanyol na si Kapitan Cordon at siya raw ang unang nagtayo ng kampo sa lugar noong 1800s. Kaya pala 'no, na pinalitan siya ng ang lugar na pangalan ng Cordon at ang salitang Cordon sa Kastila ay nangangahulugang tali o hangganan. O tugma ito dahil ang Cordon ang unang bayan sa timog ng Isabela. Para siyang boundary papasok ng lalawigan mula sa Nueva Vizcaya. Magaling mga bata. So yun ang mga lugar sa Luzon na nagpalit ng mga pangalan. Ngayon naman mga bata ay tutungo na tayo sa Visayas upang kilalanin ang isa na namang lugar na nagpalit ng pangalan. Sige, katulad lang ng Luzon. Kaya may ipapakita pa rin ako maikling video at tingnan ninyo kung pamilyar ba sa inyo ang lugar na ito o kung may makikita kayong palatandaan kung saan ito. Sige, i-play na natin ang video. It's a rich culture and history, cradle of victory and humanity, the birthmark of people's divine faith, inspiring values, ethics, and traits. Truly a nation's pride to the world, the great stories for you to Ayan, tapos na ang video. Sige mga bata, ano mga napansin ninyo? Pamilyar ba sa inyo ang mga lugar na ito? Pamilyar ba? Oo? Magaling! Napansin ko na marami sa inyo ang nakapansin ng mga statwa, no? May statwa din doon, makasaysayang tanawin na nagpapakita ng kabayanihan. Tama ang inyong mga sagot. Ito ay sa Lapu-Lapu. Okay, may ideya ba kayo kung ano makasaysayang pangyayari na naganap dito noon? Okay, sige. Ating tutuklasin kung ano ba. Sige. Ang Lapu-Lapu o tinatawag nila noon na Opon. Ang lugar na ito ay pinangyarihan ng makasaysayang labanan sa Mactan noong Abril 27, 1521 at dito naganap ang tapang na katatagan, no? Katapangan ni Dato Lapu-Lapu. At ang lugar na nakita natin sa video ay dating tinatawag nilang Opon na matatagpuan sa isla ng Mactan sa Cebu. Tama ang iyong mga hula. Kaya noong 1961 ay pinalitan ang pangalan ng Opon at ginawang
Lapu-Lapu bilang pagkilala sa ating unang bayaning Pilipino na si Dato. Sino? Magaling, si Dato Lapu-Lapu. Siya ang nanguna sa laban kontra sa mga dayuhan at pinamumunuan ng kaniyang mga mandirigma laban kay Ferdinand Magellan sa labanan sa Mactan. Dahil sa kanyang katapangan at pagmamahal sa bayan ay pinarangalan siya sa pamamagitan ng pagpalit ng pangalan ng lugar sa kaniyang pangalan. Kaya ngayon, ang dating Opon ay kilala bilang lungsod ng ano? Magaling, lungsod ng Lapu-Lapu. Magaling mga bata. Ngayon mga bata ay dadako na tayo sa panghuling lugar sa Visayas na nagpalit din ng pangalan. Ngunit meron muna akong larawan na ipapakita sa inyo at gusto kong obserbahan ninyo ng maayos kung sino siya. Sino kaya ito? Sige nga. Sino kaya? Okay. Sige yan. Salamat po, Binibining Audrey. Okay mga bata, sino kaya ang nasa larawan o nasa litrato? Tama, siya ay si Manuel Rojas. Magaling mga bata. Ang ikalimang Pangulo ng Pilipinas at unang presidente ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Isa siyang kilalang lider na isinilang mismo sa lalawigan ng Capiz sa Visayas. At alam niyo ba, mga bata, na may isang bayan sa Capiz na pinangalan niya sa kanya bilang pagkakilala at pagpaparangal sa kanya sa naging ambag niya sa ating kasaysayan. At ang lalawigan na ito ay tinatawag natin na Lutod-Lutod o Rojas o President Rojas. Ano kaya ang mga nangyari dito? Sige. Dahil dito ang bayan ng Lutod-Lutod ay ngayon ay kilala na bilang Rojas. Ngunit noong 1951 sa bisa ng Republic Act No. 615, ito ay opisyal na pinalitan ng President Rojas. Napakagaling, no? Upang alalaan at igalang si Manuel Rojas na nagsilbing mahalagang pinuno ng ating bansa. Napakahusay, no? Na pinalitan ng kaniyang pangalan ang kaniyang probinsya. At ang pagbibigay ng pangalan ng mga lugar sa ating mga bayaning Pilipino ay isang paraan ng pagpapanatili ng kanilang mga alaala at mga iniwan nila. So pinapaalala nito sa atin na dapat nating pahalagahan ang ating kasaysayan, ang ating pinagmulan at ang mga lider na naglingkod para sa kabutihan ng bayan. Magaling mga bata. Ngayon mga bata ay nandiyan pa ba kayo? Sige nga, meron ba kayo pakipindot ang heart reaction kung nandiyan pa ba? Sige, pakipindot ang heart reaction. Okay, sige, nandiyan pa. Okay. Magaling dahil nandito pa no, nakikinig pa kay guro. Ngayon mga bata ay tapos na ang ating tuklasin ang mga lugar sa Luzon at Visayas na nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang pangalan. Nakakatuwa na sa bawat pagbabago ng pangalan ay may kasaysayan at dahilan kung bakit ito ginawa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikatlong pangunahing bahagi ng ating bansa at ito ang Mindanao. Okay, mga lugar sa Mindanao nagpalit ng pangalan pero bago natin panoorin ang video ay nais ko munang itanong sa inyo. So meron ako mga ilang katanungan sa inyo. Unang tanong ay, sa tingin ninyo, ano ang pinakaiba ng mga probinsya sa Mindanao kumpara sa Luzon o Visayas?
Ulitin ko, sa tingin ninyo, ano ang pinagkakaiba ng mga probinsya sa Mindanao kumpara sa Luzon o Visayas? Sige nga, magbahagi nga kayo ng inyong mga sagot. Tama! Kadalasan mas makikita natin sa Mindanao ang mayamang impluwensya ng mga kultura ng mga Muslim at kakaibang mga arkitekto at tradisyon na pananamit at may mga ugusali at simbolo rin na nagpapakita ng kasaysayan ng kanilang paniniwala at pamumuhay. At para naman sa aking ikalawang tanong, ano kaya ang aking ikatlawang tanong? Sige, makinig. Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumisita sa Mindanao, no? Kung bibigyan ka ng pagkakataong bumisita sa Mindanao, anong bagay ang nais mong makita o maranasan doon? Ano kaya? Sige nga. Magaling! Marami talaga ang gustong maranasan ang mga masasarap na pagkain sa Mindanao, ang masiglang mga pista at ang kanilang likas na yaman tulad lang ng Lanao Lake at Mount Apu. Gusto ko talagang pumunta ng Mount Apu at ang makukulay na tela ng mga Maranao at Tausog sa Mindanao. Magaling mga bata! Ngayon mga bata ay atin lang panoorin ang isang maikling video tungkol sa isang lugar sa Mindanao na dati ay may ibang pangalan at habang pinapanood ninyo ito ay obserbahan ninyo ang mga ugusali, kultura at pananamit ng mga tao. Kaya tingnan natin ang video. Sige nga. Okay. So, yun na ang video. O, ayan mga bata, tapos na ang video natin. Tapos na ang video. So sagutan na natin ang ilang mga tanong. Para sa unang tanong ay, sa palagay ninyo, saang bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang lugar na ito? Saan kaya? Sige nga. Tama, ang lugar na ito ay matatagpuan sa Mindanao. Tama yung mga sagot. Ngayon naman para sa aking ikalawang tanong. Ano ang napansin ninyo sa kultura at pananamit ng mga tao sa video? Ano kaya, may naiiba ba kumpara sa inyong komunidad? Sige nga, sinong gusto sumagot o magbahagi? Magaling! Ang obserbasyon ninyo, mapapansin natin na mga tao ay may kakaibang pananamit, no, kumpara sa atin. May mga nakasuot na mga kulay na tela, may mga simbolo ng relihiyon, at ito ang nagpapakita na mayamang kultura ng mga Maranao o mga taga Mindanao. At ang lalawigan na ito ay tinatawag noon na ano kaya? Tinatawag noon na Dansalan na ngayon ay tinatawag na Marawi. Marawi pala. At alam nyo mga bata na ang lungsod ng Marawi ay dating kilala bilang Dansalan? Dahil noong 1956, ito ay pinalitan ng pangalan sa Marawi na hango sa salitang Ranao o Lanao na mula sa lawa ng Lanao, at ito ay ginawa upang kilalanin at ipagmalaki ang kultura ng mga Maranao na siyang pangunahing pangkat at etniko sa lugar.
Kaya pala tinawag siya na Marawi. Kaya sa pamamagitan ng pagbabagong ito ay mas naipapakita ng kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan at isang paraan ito ng pagpapahalaga sa kultura ng mga Pilipino sa Mindanao. Kaya pala no, na tinawag siya na Marawi. Napakaganda ng ating mga paglalakbay, di ba, sa Mindanao. Ngunit mga bata, bago tayo magtapos, ay mayroon pa tayong isang huling lugar na ating bibisitahin at ito rin ang dating may ibang pangalan. Kaya manood ng video, na maikling video. Sige, obserbahan ninyo ang video na ito. Sige. Play natin ang video. Okay, Let's ayan. wander Davao. There's nothing like the smell of pine trees. Okay, pasensya na. Sige, ito na po. Let's wander Davao. There's nothing like the smell of pine trees in the morning. And finding trails you can get lost in. Thanks, Kuya. Head on up to get a refreshing kind of high. Coming through! Nature meets adventure here in Davao. Go on another virtual trip today. Wow, napakaganda no? Tapos na ang video. Ngayon ay may katanungan ako mga bata base sa video na inyong nakita kanina. Una, anong mga bagay ang napansin ninyo sa lugar na ito? Nakakaiba o bago para sa inyo? Ano kaya? Sige nga. Tama, mapapansin natin sa video na may isang maunlad na lungsod na makikita sa video upang malalaking gusali at modernong daan. At ito ay palatandaan ng kanilang kaunlaran. Tama, magaling ang inyong mga obserbasyon. Ngayon naman ay para sa ikalawang tanong. Ano ang masasabi mo sa itsura ng lugar? Ano kaya? Sige nga, sinong gustong magbahagi? Magaling! Makikita natin na ang lugar na ito ay malinis, no? Makabago at organisado. May mga taniman at tanawing likas na maganda rin sa paligid. At isa ito sa pinakamaunlad at ligtas na lungsod sa Pilipinas. Kaya tinatawag din itong, ano kaya? Tinatawag din itong Crown Jewel of Mindanao. Ang lugar na ito ay tinatawag noon na Nueva Vergara na ngayon ay tinatawag natin Davao. Magaling ang inyong mga hula. Alam niyo ba mga bata na ang Davao City noon ay kilala sa pangalang Nueva Vergara noong panahon ng mga Kastila. Ito ay ipinangalan bilang parangal sa gobernador general na si Don Jose de Vergara. Ngunit kalaunan ay isinantabi na ang pangalang kolonyal at ginamit na ang Davao. Isang pangalan pala ito na hango sa salitang Bagubo na Davao o Dabao, no? At ang salitang Davao ay tumutukoy sa isang ilog o tunog ng kulog na sagrado sa mga Bagubo, isa sa mga katutubong pangkat sa Mindanao. Kaya pala no, napinalitan ito ng Davao dahil sa mga katutubong pangkat sa Mindanao. Magaling mga bata. Ang pagbabagong ito ay isang hakbang upang kilalanin at igalang ang kultura ng ating kasaysayan ng mga katutubo sa lugar. At isang paalala na ang pangalan ng isang lugar ay may malalim na kahulugan at koneksyon sa mga taong naninirahan doon. Kaya naman,
Napansin niyo ba mga bata na bawat lugar na ating tinalakay kanina mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ay nagpalit ng pangalan, hindi lang basta-basta. Ito ay kinalaman 'no, kinalaman sa kasaysayan, kultura at pagkakilala ng ating mga kababayan. Kaya pala 'no na merong mga lugar na pinalitan ang mga pangalan. Kaya ngayon mga bata ay nandiyan pa ba kayo? Sige nga, pakipindot ang thumbs up kung nandiyan pa kayo. Sige, pakipindot ang thumbs up kung nandiyan pa kayo. Sige, magaling. Ngayon mga bata ay pagkatapos nating alamin ang mga dating pangalan ng mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao ay dumako naman tayo sa mga makasaysayang lugar sa ating bansa. Kaya bisitahin natin ang mga makasaysayang lugar. Sige. Sige. Okay. Sige, ngunit meron muna akong ilang katanungan sa inyo mga bata. Naaalala niyo pa ba ang mga makasaysayang lugar sa Pilipinas? Sige nga, magbigay ng mga halimbawa. Sige nga. Magaling! Halimbawa ang Corregidor, Luneta Park, sabi ninyo, Fort Santiago, Barasuin Church, Lapu-Lapu Shrine, at Aguinaldo Shrine, at iba pa. Magaling dahil naalala niyo pa ang mga ito. Kaya ngayon ay panoorin natin ang isang maikling video tungkol sa kahalagahan ng pagbisita sa mga makasaysayang lugar. Sige nga, i-play na natin ang video. Sige, Sir Audrey. Ayan, tapos na ang video. So napansin niyo ba kung gaano kahalaga ang mga makasaysayang lugar sa ating bansa?
Tama, ito ay hindi lamang basta mga lumang gusali, no? Ito ay mga buhay na patunay ng ating kasaysayan. Kaya mahalaga ang pagbisita ng ating o pagbisita ng mga makasaysayang lugar dahil ito ay parang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Dito ay matutunan natin ang mga karanasan ng mga henerasyong nauna sa atin. Sa pamamagitan din nito ay makikita ang mga pagbabago at pag-unlad ng ating komunidad. At dapat tayong maging maingat at magpakita ng respeto kapag tayo ay nasa makasaysayang lugar at huwag nating sirain, no, o paglaruan ang mga bagay na ito. Ang mga paraang ito ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kasaysayan ng ating lugar. Sige, magaling mga bata. Ngayon ay meron akong mga ilang katanungan sa inyo base sa ating tinalakay ngayon sa makasaysayang lugar. Una, bakit mahalagang pag-aralan natin ang kasaysayan ng ating komunidad? Ulitin ko, bakit mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ng ating komunidad? Bakit kaya? Sige nga. Tama! Mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ng ating komunidad upang maunawaan natin kung paano ito nagsimula at ano ang mga pinagdaanan nito at paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Magaling mga bata. Ngayon naman para sa aking ikalawang tanong. Paano mo maipapakita ang inyong pagpapahalaga sa kasaysayan ng inyong lugar? Sige nga, paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa kasaysayan ng inyong lugar? Sige. Magaling! Maipapakita natin ang pagpapahalaga sa kasaysayan sa pamamagitan ng una ay paggalang at pag-ingat kapag bumisita, no? Kapag bumisita sa makasaysayang lugar, tama. At pangalawa, magaling pagbabahagi ng kaalaman sa iba tungkol sa kasaysayan ng ating lugar. Magaling mga bata, ang ganda ng ating paglalakbay sa mga makasaysayang lugar. Hindi ba mga bata? 'Di ba? Doon natin nakita kung gaano kahalaga ang kasaysayan sa paghubog ng ating pagkakilanlan bilang isang mamayan ng ating komunidad at bilang isang Pilipino. Ngayon naman mga bata ay tara na at magpatuloy sa isa pa masayang bahagi ng ating kasaysayan at kultura. At ito ang mga pista at selebrasyon. Kaya makikiisa tayo sa mga pista o selebrasyon sa Pilipinas. Ito rin ang mahalagang bahagi ng kating kasaysayan dahil ito rin ay mga tradisyong patuloy nating isinasabuhay hanggang ngayon. 'Di ba? Sige nga, para sa ating pista o selebrasyon sa Pilipinas ay panoorin natin ang video at alamin kung bakit espesyal at makulay ang mga pista sa Pilipinas. Sige nga, tingnan natin ang video. Sige, Teacher Audrey, please. Sinulog Festival. Ito ay isang relihiyosong festival na idinadaos sa Cebu tuwing Enero. Ang salitang sinulog ay nangangahulugang gaya ng agos ng tubig na sa katunayan makikita rin sa kanilang mga sayaw. Ito ay bilang pagbibigay parangal kay Santo Niño. Ati-Atihan Festival.
Ito ay idinarao sa Aklan tuwing Enero. Gaya ng Sinulog Festival, ito ay bilang parangal din kay Santo Niño at isa sa mga best festival dito sa Pilipinas at isa sa pinakamatandang selebrasyon dito sa Pilipinas. Dinagyang Festival. Ipinagdiriwang tuwing Enero sa Iloilo City. Ang salitang dinagyang ay isang Tiligaynon na ang ibig sabihin ay kasayahan. Ito ay paggumita rin sa kapistahan ng Santo Niño. Pahiyas Festival. Ito ay pinagdiriwang sa Lukban, Quezon tuwing Mayo. Ito ay isang selebrasyon na alay kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka sa kanilang masaganang ani. Ito ay isa sa mga pinakamakulay na festival sa Pilipinas. Dito, ang mga bahay ay pinapalamutian ng makukulay na keepings o ang tradisyonal na Filipino leaf-shaped wafer na gawa sa glutinous rice. Panagbenga Festival. Ito ay ipinagdiriwang naman sa Baguio City. Ang panagbenga ay isang local kankana A na salita na ang ibig sabihin ay panahon ng pamumulaklak. Ang mga turista ay dumarayo dito para manood ng Grand Float Parade na kung Ayan, tapos na ang video. Kaya sagutan natin ang ilang mga katanungan base sa inyong napanood. Una ay, ano-anong mga bagay ang inyong napansin o nakikita sa video? Ulitin ko, ano-anong mga bagay ang inyong napansin o nakikita sa video? Sige nga. Sinong gustong magbahagi? Magaling! Napansin natin ang makukulay na kasuotan, masiglang sayawan, parada, tugtugan at iba-iba pang tradisyong Pilipino tulad ng sayaw sa kalye at pag-aalay din ng pagkain tuwing may pista. Kaya ipinapakita sa mga pista ang kasayahan, pagkakaisa ng komunidad at ang pagpapahalaga sa ating kultura at pananampalataya. Magaling mga bata! Ngayon naman para sa aking ikalawang tanong. Naranasan niyo na ba ang makakita o makasali sa isang festival o pista? Kung oo, anong pista ito? At ano ang iyong naalala sa karanasang iyon? Sige nga, sinong gusto magbahagi? Magaling! Gaya na lamang dito sa Cebu ay ipinagdiriwang natin ang Sinulog Festival. Sa pista na ito ay makita natin ang makukulay na kasuotan at masiglang sayawan at ang matibay na pananampalataya sa mga tao kay Senyor Santo Niño. Magaling ang inyong sagot. Kaya ang ganitong selebrasyon mga bata ay hindi lamang kasiyahan, ito rin ay pagpapakita ng ating kultura at pananampalataya at pagkakaisa bilang isang komunidad. Magaling! Alam niyo ba mga bata na ang piyesta ay isang mahalagang bahagi ng kultura sa ating mga Pilipino? Tama, ito ay isang pagdiriwang ng kadalasang may kaugnayan sa relihiyon, partikular bilang parangal sa mga patron na santo ng mga bayan o lungsod. Ang mga pista o selebrasyon sa ating lugar ay mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ang pagkakaisa sa mga pista ay hindi lamang natin ginagawa para sa dulot nitong kasiyahan. Ito rin ay para mapanatilig buhay ang kasaysayan at mapapahalagahan ang mga pagbabagong nagdala ng kaginhawaan at pag-unlad sa ating
komunidad. Magaling! Magaling ang iyong mga sagot, mga bata. Ngayon ay meron akong inihanda na mga kilalang pista sa Luzon, Visayas at Mindanao. At unahin muna natin ang malaking pista sa Luzon. Kaya panoorin natin ng maayos ang video. Sige nga. Ayan, tapos na ang video. Kaya ang video na inyong napanood, mga bata, ay nagpapakita ng isang kilalang pista sa Luzon na tinatawag na ano kaya? Magaling! Ito ay ang Pinagbenga o Panagbenga Festival sa Baguio. Ang Panagbenga na nangangahulugang, sige, sige. Ang Panagbenga ay ibig sabihin ay panahon ng pamulaklak ay isang makulay na flower festival. Mga flower pala ito na ginaganap tuwing Pebrero sa Baguio City. Tampok dito ang mga parada ng mga flower floats, street dancing at mga pagtatanghal ng sining at kasaysayan ng lungsod. Okay. Sige nga, ano nga mga bagay na karaniwang makikita sa Panagbenga Festival? Sige. Tama, makikita natin ang mga magagandang float na puno-puno ng bulaklak, mga batang nagsasayaw sa kalsada at mga pagtatanghal ng kulturas ng Baguio. Magaling mga bata. Ngayon naman ay panoorin natin ang susunod na video at pupunta tayo sa Visayas. Sige nga, Teacher Audrey. Tingnan natin ang sunod na video. Balakay, mo'y atong dungog. Sayo na gipari sa pagdiog sa sulog. Pagkachiko, padampin. Okay. Sige, ang video na inyo nakikita ay tungkol sa isang makulay at pandelehiyong pista sa Visayas. Ito ay tinatawag natin dito sa Cebu na ano kaya? Magaling! Ito ay Sinulog Festival sa Cebu City. Alam niyo ba mga bata na ang Sinulog Festival ay ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang parangal kay Senyor Santo Niño ang Batang Jesus. Tampok dito ang sayawan, parada at debosyon ng mga tao bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Kaya pala no, na pinagdiwang natin ang sinulog dito sa Cebu. May tanong ako, sino-sino sa inyo ang nakaranas ng magdiwang o makasaksi ng Sinulog Festival? Sige nga, magtaas nga ng kamay. Kung nakaranas na kayo magdiwang ng sinulog.
Magaling! Gaya dito sa Cebu, marami sa atin ang sumasali o nanonood ng sinulog dahil may sayawan ito, parada at taimtim na panalangin para kay Senyor Santo Niño. Magaling mga bata! Kaya dumako na tayo sa huling bahagi ng ating aralin sa ating talakay ngayon araw at pupunta na tayo sa Mindanao. Kaya panoorin natin ang video mula sa Mindanao. Ayan, tapos na ang video. Ang video na ito ay nagpapakita ng isang pasasalamat ng pagdiriwang sa Davao City at ito ay tinatawag nilang ang Kadayawan Festival sa Davao. At ang Kadayawang Festival, mga bata, ay ginaganap tuwing Agosto, ngayong buwan pala bilang pasasalamat sa masaganang ani, kalikasan at kultura at tampok dito ang makukulay na parada, sayawan at mga pagtatanghalang iba't ibang katutubong tribo tulad ng Bagubo at Manubo. Kaya meron akong tanong, ano ang ipagpasalamat ng mga tao sa Kadayawan Festival? Ano kaya? Sige nga, ano ang ipagpapasalamat ng mga tao sa Kadayawan Festival? Sige, makikita lang ito sa ating screen. Tama, ipagpasalamat nila ang masaganang ani, ang likas na yaman at ang mayamang kultura ng kanilang mga ninuno. Magaling mga bata, mukhang nasiyahan kayo sa pamanood ng iba't ibang makukulay at makasaysayang pista sa ating bansa dahil tunay na pinagmamalaki natin ang ating kultura at tradisyon. Ngayon naman ay lilipat na tayo sa isang napakamahalagang usapin sa ating komunidad. Ano kaya ito? Next slide please, teacher. Sige, ano kaya ito? Ito ay panatilihin nating malinis, maayos at ligtas ang komunidad. Kaya may ipapakita ako sa inyong larawan at bibigyan ko kayo ng 2 minuto para obserbahan ninyo ito ng mabuti dahil pagkatapos ay mayroon ako mga katanungan. Maliwanag ba? Sige. Sige, obserbahan nyo ang larawan o ang mga larawan. Sige, tapos na ba? Okay, tapos na. Alam ko marami na kayong mga naobserbahan dito sa ating larawan. Kaya ang una kong tanong ay, ano ang napansin mo sa larawan? Ano kaya ang napansin mo sa mga larawan nandito sa screen? Sige nga. Magaling! Tama ka! Ang mga tao sa larawan ay nagtutulungan upang linisin ang kanilang paligid o ang kanilang mga paaralan at may mga batang kasama rin sa gawain. Tama, magaling. Magaling ang iyong mga obserbasyon. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating ikalawang tanong. Sige, para sa ating ikalawang tanong ay ginagawa mo rin ba itong sa inyong lugar? Ang pagwawalis o paglilinis? Ulitin ko, ginagawa mo rin ba ito sa inyong lugar? Sige nga, magbahagi ng inyong mga sagot.
Mahusay, gaya ng sinabi sa inyo, marami rin sa atin ang nakikilahok sa mga clean-up drive at pagwawalis sa tapat ng ating bahay o pagsama sa mga programa sa barangay tungkol sa kalinisan. Bakit ba mahalaga ang malinis na ating o bakit ba mahalaga na malinis ang ating kapaligiran, mga bata? Bakit kaya? Dahil tama, mahalagang mapanatili nating malinis at maayos ang ating komunidad, lalo na ang mga makasaysayang lugar. Sa ganitong paraan kasi ay nagpapakita natin ang paggalang sa mga pangyayaring naganap noon at sa mga taong naging bahagi nito. Kaya isa sa mga mabisang paraan para maisakatuparan ito ay ang una ay ano kaya? Sige nga, meron ba kayong ideya? Tama, ang pagtatapon ng basura sa tamang basurahan o tamang lagayan, kaya kagaya ng nasa screen o nasa larawan, magaling. Pangalawa naman ay paghihiwalay ng mabubulok at di nabubulok na basura, gaya rin na nakikita natin sa screen. Magaling. At pangatlo ay tama, pagtutulungan ng mga mamamayan sa paglilinis ng paligid dahil mahalaga talaga na malinis ang ating kapaligiran. At pang-apat at panghuli ay, sige nga, meron ba kayong ideya sa panghuli? Tama, ay paggalang. Ito ay napakaimportante na paggalang sa mga pampublikong lugar at makasaysayang pook. Dahil sa simpleng gawaing ito, mga bata, ay nakakatulong tayo sa pag-unlad at sa pagpapanatiling buhay ng kasaysayan ng ating komunidad. At ngayon ay pagkatapos nating pag-usapan ang mga nakita ninyo sa larawan at ang kahalagahan ng kalinisan at pag-isipan naman natin ito na mas malalim. Kaya magbibigay ako ng 2 tanong. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating mga maikling talakayan at makakatulong ito upang mas maunawaan natin kung paano tayo makakatulong sa kaayusan ng ating paligid. Kaya ang aking unang tanong ay, una, ano-ano ang mga paraan ng pagpapanatili ng kanlisan at kaayusan sa komunidad? Ulitin ko, ano-ano ang mga paraan na pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa komunidad? Sige nga, sinong gustong magbahagi ng kanyang sagot? Sige. Tama, magaling. Gaya lang ng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pakikilahok sa mga cleanup drive at pagtatanim ng halaman at hindi pagdudumi sa lansangan at paggalang sa mga pampublikong lugar. Ito ang mga simpleng hakbang na ito ay may malaking epekto sa kaayusan ng ating pamayanan. Kaya pag ginagawa natin ito sa araw-araw ay natutulungan natin maging ligtas, no? At malinis at maayos ang ating paligid. Magaling yung mga sagot, mga bata. Ngayon naman ay para sa ikalawang tanong. Bakit mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa sa komunidad para mapanatili itong malinis at maayos? Bakit kaya? Sige nga, ibahagi ang inyong mga sagot. Magaling! Dahil kapag nagtutulungan ang bawat isa ay mas mabilis at mas epektibo ang paglilinis. Kaya nagkakaroon din ng pagkakaisa, respeto at malasakit sa kapwa sa lugar kung saan tayo nakatira.
Magaling mga bata, ang komunidad ay parang isang malaking pamilya, no? Kapag ang bawat isa ay nakikipagbahagi sa kalinisan at kaayusan ay mas mabilis nating makakamit o nakakamit ang kaunlaran at mahalaga ang pagkakaisa upang mapanatili ang magandang imahe at kasaysayan ng ating lugar. Magaling yung mga sagot mga bata. Napag-usapan natin no na ngayon ang kahalagahan ng pagkakaisa sa mga at pagdiriwang ng ating mga kasaysayan sa ating lugar at ang kalinisan, no? Pagkakalinisan at ang pagpapahalaga sa kasaysayan at pagbabago sa ating komunidad at sana ay mas lalo ninyong maunawaan ang kahalagahan ng pagiging aktibong mamayan sa ating bayan. Ngayon, upang masuri kung gaano ninyo maintindihan ang ating paksa, ay tayo ay magkaroon ng isang masayang gawain. Yes, magkaroon tayo ng isang gawain at tinatawag natin itong sige nga, Teacher Audrey. Ayan, ito ay kilatisin mo alin ang hindi tama. Okay, ano kaya ito? Paano kaya ito gagawin? Sige, para sa mechanics ay makinig ng mabuti mga bata. Sige, next slide please, Teacher Audrey. Sige, para sa ating mechanics mga bata ay una, makinig ng mabuti. Sige, para sa una ay magpapakita ang guro ng tatlong pahayag na may kaugnayan sa kasaysayan, lugar o pista. At pangalawa naman ay dalawa sa mga ito ay tama o katotohanan at isa naman ay mali. At pangatlo ay kilatisin ninyo kung alin ang hindi tama. Okay? Kilatisin ninyo ang hindi tama o naiiba sa tatlong pahayag. At pang-apat ay pumili lamang sa mga letrang A, B, o C bilang sagot. At panghuli, ang unang magbibigay ng tamang sagot ay bibigyan ng 5 puntos. Sige. Sige nga, pakipindot nga ng heart reaction, mga puso ninyo. Pakipindot. Magaling. Marami na ako makikita dito mga puso sa aking screen. Sige. Ngayon ay maghanda na dahil simulan na natin ang unang pahayag. Sige, para sa ating unang pahayag, ay okay. Sige. Alin sa mga sumusunod ang hindi tama? A, sa unang pahayag ay ang Fort Santiago ay nasa Davao City. Sa B naman, ang Rizal Shrine ay matatagpuan sa Calamba, Laguna. At sa C ay ang Aguinaldo Shrine ay nasa Kawit, Cavite. Sige nga, saan dito ang hindi tama? Ang sagot ninyo ay A. Sige nga, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sige. Tama. A ay hindi tama dahil ang Fort Santiago ay nasa Intramuros. Magaling. Nasa Intramuros, Manila at hindi sa Davao City. Isa ito sa mga makasaysayang lugar kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan. Magaling. Magaling mga bata. Ngayon naman ay para sa susunod na mga pahayag. Okay, para sa ikalawang pahayag ay alin dito ang mali tungkol sa mga pista?
Ang Sinulog Festival ay ginaganap sa Cebu bilang pagdiriwang kay Senyor Santo Niño. At B naman, ang Kadayawan Festival ay isinagawa sa Davao bilang pasasalamat sa ani at kultura. At C at sa panghuli ay ang Panagbenga Festival ay ginaganap sa Iloilo tuwing Disyembre. Sige nga, ano ang iyong mga sagot? Ano kaya ang mali tungkol dito sa mga pista? Sige, ang inyong mga sagot ay letrang C. Sige nga, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Okay, sige. Dahil sige. Sige mga bata, C ang hindi tama dahil ang Panagbenga Festival ay ginaganap sa Baguio City tuwing Pebrero bilang pagdiriwang ng pag-usbong ng mga bulaklak, no? Isko, tanong ako. Okay, magpatuloy tayo. Tama ang iyong mga sagot mga bata. Ngayon naman ay dadako tayo sa ikatlong pahayag. Para sa ating ikatlong pahayag, ano kaya o alin sa mga ito ang maling gawain? A. Ang tamang pagtatapon ng basura ay nakakatulong upang maiwasan ang pagbaha. B. Mainam na itapon ang plastic sa bote sa ilog kung wala nang matatapunan o mapagtapunan. At C. Ang pagwawalis ng paligid araw-araw ay isang mabuting gawain. Okay, mga bata, ano kaya ang iyong mga sagot? Sige nga. Okay, ang iyong mga sagot ay letrang B. Sige nga, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Sige, tingnan natin. Magaling! Magaling mga bata, ito ay B. Dahil B ang hindi tama dahil hindi kailanman mainam na itapon ang plastic sa ilog, no? Nakakapinsala kasi ito sa kalikasan at nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa ating kapaligiran. Magaling mga bata dahil nasagot ninyo ito ng tama. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ikaapat na pahayag. Sige nga, para sa ating ikaapat na pahayag. Okay, sa ating ikaapat na pahayag, alin dito ang maling pananaw tungkol sa mga pista? Sige nga. A. Hindi na kailangang makilahok sa mga pista dahil hindi ito mahalaga. B. Ang mga selebrasyon ay nagsisilbing paraan upang maipasa ang tradisyon sa mga kabataan. At C. At panghuli ay sa mga selebrasyon, makikita ang kasaysayan at pagkakilanlan ng isang lugar. Sige nga, ano ang inyong mga sagot mga bata? Okay, ang iyong mga sagot ay letrang A. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Sige, tingnan natin kung nahulaan ba ito ng tama. Magaling! Ito ay A. Ang A ang mali dahil mahalagang makikilahok tayo sa mga pista upang mapapatuloy ang ating kultura at maipasa ito sa mga susunod na henerasyon dahil isa rin itong paraan ng pagkakilala sa kasaysayan ng ating komunidad. Magaling mga bata. Ngayon naman ay para sa ating panghuling pahayag. Okay, ito na ang ating panghuling pahayag sa ating ikalimang pahayag.
Sige, alin dito ang maling pananaw tungkol sa komunidad? A. Tungkulin ng bawat isa na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran. At B. Ang pangangalaga sa komunidad ay trabaho lang ng barangay tanod. At C naman, C pala yan, kahit bata ay pwedeng tumulong sa mga gawaing makatutulong sa komunidad. Sige nga, ano nga ang mali dito sa pananaw sa tungkol sa komunidad? Sige, ano ang inyong mga sagot? Letrang B. Sige nga, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Tama, B ang hindi tama dahil hindi lang trabaho ng barangay tanod ang pangangalaga sa ating komunidad dahil lahat tayo mga bata, dahil bata man o matanda ay may responsibilidad na pananatilihin itong malinis, ligtas at maayos. Magaling mga bata, napangahanga ninyo sa inyo dahil marami sa inyo ang nakakasagot ng tama at naging mapanuri din kayo sa mga pahayag. Sa ngayon naman ay meron ako mga katanungan. Okay, sige. Para sa aking mga gabay na tanong. Sige, next slide, Teacher Audrey. Sige, gusto kong marinig ang iyong mga sariling opinyon at pag-unawa. Sige, handa na ba kayo? Sige, handa na. Para sa ating unang tanong, paano ka makakatulong bilang mag-aaral sa pagpapanatiling ligtas at maayos ang inyong kapaligiran? Sige nga, sinong gustong magbahagi ng kaniyang sagot? Sige. Tama! Sa pamamagitan ng simpleng paraan gaya ng tamang pagtatapon ng basura, pagtulong sa paglilinis ng paligid at pag-anyaya sa iba na maging disiplinado. Magaling ang iyong sagot, mga bata. Ngayon naman para sa ikalawang tanong. Paano mo pahalagahan ang mga makasaysayang lugar na ito bilang isang mamayan? Ano kaya ang inyong mga sagot nito o inyong opinyon? Sige nga, gusto kong marinig ang inyong mga sagot nito. Sige. Tama, sa pamamagitan ng pagbisita, pag-aaral ng kasaysayan ng lugar at pagtulong sa pangangalaga nito. Isa itong paraan upang papakita ng respeto sa ating nakaraan at pagkakilanlan bilang isang bilang Pilipino. Magaling mga bata dahil nasagot ninyo ng maayos ang mga tanong at naging aktibo rin kayo sa ating mga gawain. Kaya bigyan natin ng virtual na palakpak ang ating mga sarili. Sige nga, bigyan natin ng virtual na palakpak ang ating mga sarili. Okay. Sige, magaling. Ngayon, atin munang balikan ang mga natutunan natin ngayong araw. Diba, napag-usapan natin ang kahalagahan ng mga makasaysayang lugar, mga pista na bahagi ng ating kultura at ang papel ng bawat isa sa pamamagitan ng mga pagpapahalaga ng ating komunidad. Tama, no? So ngayon mga bata, upang ipagpatuloy ang ating pagkatuto ay tawagin na natin muli si Teacher Audrey para sa susunod na bahagi ng ating aralin. Teacher Audrey? Sige. Jo. Sige, Teacher Audrey, ikaw na po. Okay, magandang hapon muli mga mag-aaral. Ako ay nagbabalik upang ibigay sa inyo ang inyong susunod na gawain. Ayan, sana ay may natutunan kayo at nakinig kayo ng maayos sa talakayan ni Binibining Jo. Dahil ang inyong napag-aralan ay makakatulong sa inyo para sa inyong susunod na gawain. Para sa inyong gawain, ito ay pinamagatang Click
saysayang larawan. Tungkol saan kaya ang gawain ito o ano kaya ang inyong gagawin? Ayan, para sa panuto. Ayan, magpatuloy tayo. Para sa panuto, kailangan ninyong magdikit ng isang larawan na nagpapakita ng inyong pangangalaga at pag-iingat sa isang bahagi ng kasaysayan sa ating komunidad o sa inyong komunidad. Pagkatapos ay inyong ididikit ang larawan sa ibibigay na espasyo sa inyong papel at sa ibaba ng larawan na inyong ididikit ay isusulat ninyo ang maikling paliwanag kung ano ang nasa larawan. At pangalawa naman ay inyong ipapaliwanag, maikling paliwanag lamang kung paano ito nakatutulong sa pagpapahalaga sa kasaysayan ng inyong komunidad. At sa panghuli, siguraduhin malinis at maayos ang pagkakapresenta ng inyong magiging output. Ayan, para sa gawain ito, huwag mag-alala dahil ipopost ko ito sa inyong Google Classroom at doon nyo rin ito isusumite. Paalala lang, huwag kakalimutang gawin ito at isumite bago ang itinakdang oras para hindi kayo malate at hindi kayo magkaroon ng kabawasan sa inyong magiging puntos. Ayan, malinaw ba ang lahat? Sige, dahil sa tingin ko ay malinaw na sa lahat at ipopost ko naman ito sa inyong Google Classroom, magpatuloy tayo para sa instruction sa inyong magiging pagtataya. Ayan, dumako na tayo sa inyong pagtataya. Narito, sasagutan ninyo ang Google form na aming ipopost ni Binibining Jo sa ating Google Classroom. Siguraduhin ma-access nyo ito gamit ang inyong tamang account at sagutan ng maayos at tapat. Ito ay bahagi ng inyong gawain pagkatapos ng ating naging talakayan ngayong araw, kaya bigyang pansinin nyo ang bawat tanong. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pangalan bago isumiti ang form. At paalala, upang masagutan ninyo ang inyong pagtataya, syempre kailangan ninyong tingnan at pakinggan ng mabuti ang talakayan na nakalakip sa video ito. Yun lamang para sa inyong pagtataya at ito ay mapupost na sa inyong Google Classroom sa oras na panonoorin ninyo ang video o ang pagtatalakay na ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa panghuling parte ng ating klase ngayong araw. Ibibigay ko na sa inyo ang panuto para sa inyong magiging takdang aralin. Ayan. Para sa inyong takdang aralin, dahil ang paksa o araling ating tinalakay ngayong araw ay ang Aralin 4, kung saan ito ay ang panghuling aralin na ninyo para sa markahang ito, siguraduhin balikan ninyo at basahin muli ang ating mga naunang aralin, pag-aralan ito ng mabuti, at maghanda para sa inyong nalalapit na pagsusulit. Yun lamang para sa inyong takdang aralin, kayo ay mag-aaral at magbabasa para maging handa kayo sa inyong pagsusulit o nalalapit na pagsusulit. At sa kabuuan sa ating aralin ngayong araw, ngayon ay mas naging malinaw na sa atin kung gaano kahalaga ang ating mga ginagawa upang makatulong sa pagpapanatili ng kasaysayan at kaayusan ng ating komunidad. Lagi ninyong tatandaan na bawat isa sa atin ay may mahalagang papel upang mapanatili ang kagandahan at kahalagahan ng ating paligid. Ngayon na natutunan na natin na ang mga makasaysayang lugar ay hindi lamang basta lugar, kundi ito ay mga mahalagang bahagi ng ating komunidad sapagkat dito natin nasusulyapan ang ating kasaysayan, ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Tandaan ninyo mga bata na bilang mga mag-aaral, tungkulin nating pangalagaan, tungkulin nating igalang at pahalagahan ang mga lugar na ito.
Kapag iniingatan o kapag iningatan natin sila ng maayos ngayon, masisiguro natin makikita, mararanasan, at mauunawaan din ng mga susunod na henerasyon ang yaman ng ating nakaraan. Kaya simula ngayon, simulan na nating maging responsableng tagapangalaga ng ating komunidad at ng ating makulay na kasaysayan. Yun lamang para sa araw na ito at sana ay meron kayong natutunan sa ating naging talakayan. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat.